Matalino, kalmado at parang laging one step ahead sa kalaban. Isa sa mga utak ng Warriors Dynasty at naging tahimik na leader. Kahit hindi top scorer pero kayang maging MVP dahil sa pagiging defensive stopper. For this episode, balikan natin ang mga interesting things sa buhay at karir ng silent genius ng Warriors, si Andre Tyler Iguodala. His first appearance, Iguodala for a pack of players! Wow! Oh my goodness! A major heave by Andre Iguodala. Si Andre Iguodala ay lumaki sa Springfield, Illinois. So dahil dun siya lumaki, alam nyo na, isa siyang super fan ni Michael Jordan. Athletic na si Iggy, high school pa lang. Pwede rin sana siyang maging track star. Ang bilis niya tumakbo at mataas tumalon. Ilang beses din siyang nanalo sa mga high jump events. Kaso, mas pinili niya ang basketball. Naglaro siya sa Lanphier High School kung saan naging standout player siya. Dinala niya ang team nila sa Illinois Class AA State Championship game noong 2001 at pinangalanan siyang Chicago Sun-Times Player of the Year. Bukod sa court, kilala din siyang matalinong estudyante. Yes, honor student si Iggy at seryoso sa academics. Naglaro siya sa University of Arizona. Doon, naging kakampi niya si Luke Walton at Channing Frye. Sa Arizona, hindi siya top scorer pero solid sa lahat. Rebound, assist at depensa. Kaya kahit tahimik lang ang laro niya, ramdam ng mga scout na may NBA level IQ na ang batang Iggy. Si Andre Iguodala ay napili bilang 9th overall pick ng Philadelphia 76ers noong 2004 NBA Draft. Sa rookie season niya, agad siyang pinasok sa starting lineup kasama mismo si Allen Iverson at grabe, solid ang chemistry nila sa fast break at alley-oops. At dahil sa consistent na performance niya, napasama si Iggy sa 2005 NBA All-Rookie First Team. Pero nung umalis si Iverson sa Philly noong 2006, napunta kay Iggy ang bigat ng leadership. Dito nagsimulang maging franchise cornerstone si Andre Iguodala sa Sixers. Dito din siya naging all-around guy. Scorer, rebounder, passer, defender, lahat ginagawa. At kahit hindi siya superstar sa puntos, lagi siyang team first player na kayang mag-adjust kahit sino pa ang kakampi niya. Matapos ang 8 taon sa Philadelphia 76ers, na-trade si Iggy noong 2012 papunta sa Denver Nuggets bilang parte ng 4-team deal. Kasama sa transaction na yon yung Dwight Howard to Lakers deal. Sa Denver, kahit isang season lang siya naglaro, agad siyang naging mahalagang piece lalo na sa depensa. Tinulungan niya ang Nuggets makuha ang 57-win season. Magandang pangitain matapos iwanan ni Carmelo Anthony ang Nuggets noong 2011. Pagkatapos ng isang taon sa Nuggets, pumirma si Iguodala sa Golden State Warriors noong 2013 at dito tuluyang nagbago ang karir niya. Hindi na siya required maging number 1 scorer at bitbitin ang team, kundi naging glue guy, leader at defensive anchor ng isang batang core ni na Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green. At take note, na sumali siya sa Warriors noong panahong hindi pa championship contender ang team, so iba yon sa ginawa ni KD. Matapos ang isang taon na pagbuo ng chemistry, kasabay ng pagkuha ng team kay Steve Kerr bilang bagong coach, nahanap nila Iggy at ng Warriors ang tamang timpla. Noong 2015 finals, nagkaroon si Iggy ng mahirap na assignment, ang pigilan or at least pabagalin ng isang LeBron James. Ang mahirap na task pero hinarap at napagtagumpayan niya dahilan para manalo sila ng kampyonato at si Andre Iguodala ang tinanghal na Finals MVP. Simula noon, nakilala si Iggy bilang unselfish at may high IQ at leadership sa court. Kasama siya sa championship runs ng Warriors noong 2015, 2017, 2018 at 2022. Naging parte din siya ng Miami Heat at umabot pa sa final sa bubble pero doon nabawian siya ni LeBron at ng Lakers. Si Andre Iguodala ay kilala din bilang the business athlete. Isa siya sa mga NBA players na maagang pumasok sa mundo ng tech investments. Habang active pa sa liga, naglagay na siya ng pera sa mga kumpanya tulad ng Facebook, Twitter at Tesla. At oo, bago pa man sumikat ng todo ang mga yon, co-founder din siya ng Mosaic, isang venture capital fund na nagkakahalaga ng halos $200 million. At dahil passionate siya sa pag-connect ng mga atleta sa tech world, ginawa pa niya ang Players Technology Summit, isang event na dinaluhan ng mga NBA stars at Silicon Valley executives. Ganon ka-business-minded ang isang Andre Iguodala. Si Iggy, kasama si Evan Turner, ay nagtatag ng New Amendment Media.
isang podcast company na nagpo-produce ng sport shows. At ang new amendment ay nakipag-partner kay LeBron James at JJ Redick para sa Mind the Game podcast. At oo, si LeBron James mismo, ang dati niyang kabrasuhan sa court ay pinagkatiwalaan yung kumpanya ni Iggy para tumulong i-produce yung show niya. Ganyan kalaki ang respeto ng mga legends sa talino at professionalism ni Andre Iguodala. Matagal ding nagsilbi bilang Vice President ng National Basketball Players Association o NBPA si Iggy, kung saan tinulungan niya mismo ang mga kapwa NBA players pagdating sa contracts, benefits at player rights. Isa siya sa mga boses na pinagkakatiwalaan ng buong liga. At noong 2023, bilang pagkilala sa lahat ng naitulong niya sa Golden State, niretiro ng Warriors ang jersey number 9 ni Andre Iguodala. Ibig sabihin, wala nang ibang player na makakasuot ng number 9 sa Warriors. Isang simbolo ng respeto para sa taong tumulong magbigay ng 4 na kampyonato at kultura ng winning sa Bay Area. Matapos ang lahat ng championship, leadership at respeto na nakuha niya, masasabi mong hindi lang basta role player si Andre Iguodala. Isa siyang tunay na game changer. Mula sa pagiging finals MVP hanggang sa pagiging boses ng mga manlalaro sa NBPA hanggang mapunta ang jersey niya sa Kisame ng Chase Center. Sa taong 2027 pa magiging eligible si Iggy para sa Hall of Fame. Pero kung ikaw ang tatanungin, karapat-dapat bang mapasama si Andre Iguodala sa Naismith Basketball Hall of Fame? With all of his achievements, kulang pa ba yon? Sureball Hall of Fame na ba o borderline legend lang si Iggy para sa'yo? Paki-comment ng iyong opinion, paki-like na din ng video at pasabay na din ng follow or subscribe para updated ka sa susunod pang NBA kwentuhan.